bless you po mga minamahal. God bless Brother Jeb. At tayo po'y tumayo mga minamahal. Hallelujah. Bilang pagkalang salita ng Diyos, dalhin po na ibalingkod. Let us pray. Amen. Hallelujah. Dear Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus, we thank Thee, O Lord, for blessing every part ng aming pag-worship you this evening. Hallelujah. Especially, mahal na Panginoon, for moving in our midst. And at this time, O Lord, we're going to study your holy word. Hallelujah. Hallelujah. We pray, O Lord, hallelujah, that you open our hearts and minds and understanding to your holy word. Hallelujah. Forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Hallelujah. Make us worthy unto Thee. Hallelujah. We pray, O Lord, to forgive us. Hallelujah. Help me bring forth Thy holy message with love and power. Sa leading prayer ng Amala Pastor, we rebuke all the power of darkness, unbeliefs, and doubts. Cast out from us. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin pinakamalang Panginoon. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Praise the Lord. We give the highest praise, honor, and glory to our loving Savior, Jesus Christ. We give double honor and respect sa ating beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed teaching and memories, preaching and teaching of our dearly beloved Honorable Pastor, Wildy Estrada Almeda, and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At greetings din po sa lahat ng kanilang beloved children, Almeda family, beloved preacher, workers, and brethren, visitors, webcast viewers, sa inyo pong lahat, mga minamahal. And once again, the highest praise, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. And we're so glad na makasama natin ating mahal na kapatid, beloved Sister Fe Palines. Praise the Lord. Hallelujah. Natin nakasama sa araw na ito, sa gabing ito, sa pagpupuri sa ating pinamahal na Panginoon. God bless po. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Purihin na mahal na Panginoon. And tayo po ay mag-aaral na ng banal na salita ng mahal na Panginoon. Hallelujah. As we open our first verse, mga minamahal, from the book of Revelation, chapter 12, verse 12. Hallelujah. Praise the Lord. Atin pong basahin, mga minamahal. Dito na Revelation, chapter 12, verse 12. And the next verse is 1 Corinthians 15:57. Amen. Ito sabi po, mga minamahal, therefore rejoice, ye heavens, ye that dwell in them, who to the inhabitants of the earth and of the sea. For the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he had but a short time. Sa Tagalog po, ating basahin, mga minamahal. Kindly, praise the Lord. Sa aklat ng Apokalipsis ng Kapitulo 12, ang talata ay 12. Kaya't mga galak kayo, o mga langit at kayong sitahan diyan, sa aba ng lupa at dagat, sapagkat ang diablo bumaba sa inyo na may malaking galit, sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang, mayroon siya. Amen. Everybody say, praise the Lord. Amen. Na may malaking galit. Amen. Sa pagkakaalam niya na kaunting panahon na lamang, mayroon siya. Amen. In the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 57, ang sabi po, mga minamahal, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Ang sabi rin po sa Tagalog, mga minamahal, datapot salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. It means that we are victorious not because of our knowledge, of our strength, of our wisdom, of our ability, but we are victorious because of our dearest Jesus. Amen. He is the one that gives us strength and power to overcome the attack of the enemy. Amen. Hallelujah. Kaya nga, maigsi na lang ang panahon ng diablo kung kaya't galit na galit siya. Amen. He will not bother, mga minamahal, to give temptation sa mga unbeliever. Kasi sa kanya na yan eh. Amen. Those who are, they want to attack, mga minamahal, ay yung mga Kristiyano. Amen. Yung laging nagpupuri, nananalangin. Amen. They'll find a way, mga minamahal, where they can attack us sa ating mga weaknesses. But sabi nga ng ating nabasa, tayo ay nagiging mapagtagumpay or victorious through our dearest Jesus. That means, ang sabi nga ng mahal na Panginoon, without me in your life, you cannot do anything. Can you say amen? Amen. Kaya mga minamahal, once na mawala ang Christ sa ating buhay, amen, ang mabiiwan na lang ay I-A-N. Amen? Christ. I-A-N. Ano sabi sa, ibig sabihin nun? I am
nothing. Amen? Kaya nga, binasa mo yung Christian word. Amen? Pag tinanggal mo yung word na Christ, I-A-N na lang ang natira, I am nothing. Baliwala tayo, sabi ng mahal na Panginoon. Amen? You cannot do anything without me. Amen? Maraming Kristiyano ang nahuhulog sa kasalanan. Amen? Covetous, immorality, backsliding. Amen? Covetous, yung nag-iimbot ka pa ng hindi naman sa'yo o naiinggit ka sa mga immoral na bagay. Amen? Pagtalikod sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Remember, the ultimate goal of the devil is to destroy our faith. He comes to kill and steal and destroy. Amen? Sa pananampalataya natin, para tayo ay magkasala at manlamig tayo. Amen? Kasi pagka tayo nagkasala, nanlamig, mga minamahal, hindi na tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon na maayos. Amen? Nawawala na yung Holy Spirit. And remember, the Holy Spirit is the one that gives us power. Amen? The Bible said, ye shall receive power when the Holy Ghost is come upon you. When you grieve the Holy Spirit, wala na. Kahit malakas ka pang sumigaw. Amen? Wala na. Tatawa na lang sa iyo ang dyablo. Alam niya, ang mga pinaggagawa mo ay puro kasalanan. Pagsisinungaling, malalaswang bagay, panonood ng mga bagay, pakikinig ng mga makamundong awitin. Amen? Alam niyo yung mga music ngayon, hawak ni Satanas yan. Amen? Out of our lips, mga minamahal, sabi nga, it should not be flowed with sweet and bitter. Ginagamit natin to sa pagpupuri sa Diyos, gagamitin din natin sa pag-awit, sa mga masakasan libutang awit. Amen? Hindi po dapat ganon. Amen? Hallelujah. A fountain, amen, should not be flowed with two things. Amen? Sweet and bitter. Amen? Because we will not be pleasing unto the Lord. Hindi tayo magiging kalugod-lugod if we'll do that, mga minamahal. Ang sabi nga nila, doble cara, balimbing. Amen? Pagkaharap yung isang tao, ganun ang kanyang, kumbaga, sa mga politician, mga minamahal, balimbing, kung nandito siya sa kabilang side, doon siya boboto. Pag nandito naman sa kabilang side, ganun din siya. Walang sariling paninindigan. Amen? Ito po, mga minamahal, ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Amen? Hallelujah. If God be for us, amen, who can be against us? So, let's be for God. Amen? Nito mga huling araw, lalong tumitindi, mga minamahal, the attack of the enemy. We can see and feel. Amen? Marami ang mga Kristiyano, mga minamahal, na uhuhulog. Hallelujah, sa patibong ng kaaway. Bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Amen? Dahil sa kanilang pagpapabaya, mga minamahal. Hallelujah, sa kanilang papabaya sa pananalangin, pagsunod. Amen? Kahit na mga minamahal, tayo po, mga minamahal, ay naging active sa gawain. Kung hindi naman natin talaga susundin ang kalooban ng mahal na Panginoon, kumbaga parang you are just doing it because it's just like, mga minamahal, na ginagampanan mo kasi, mga minamahal. Amen? Or parang normal things na sa iyo, mga minamahal, yung pagpupuri ng 1 hour, na joyful song, solemn song, pagdalo, mga minamahal, paglabas mo naman sa gawain, mga minamahal, kung makipag-communicate ka, mga minamahal, sa mga ibang, sa mga unbeliever, ganoon pa rin. Amen? We have to be changed. Amen? The way we talk, the way we act. Amen? The way we speak, the way we dress, everything, mga minamahal. Amen? Hallelujah. Kasi kung kapareho rin natin ang sanlibutan, baliwala rin. Amen? Amen? Ang sabi nga ng Romans 12, amen? Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Amen? So that you will know what is good and perfect will of God. Amen? Can you say amen? Praise the Lord. So the attack of the enemy is grabe na, mga minamahal. Mga minamahal, you can say, mga minamahal, talagang nasa last days na tayo. Imagine, mga minamahal, ang mga abortion ngayon, grabe. Alam niyo yung kahit na ilabas yung bata na buhay, dahil gusto ngang i-abort, pwedeng i-abort yung bata, pero gumagalaw ang bata. And if you're going to study how abortion works, mga minamahal, isa-isang hinihila yun. Yung parts ng bata, paa, ulo. Kaya, in a simple way, nagpa-abort. Pero if you're going to watch in detail how
these things happen is so graphic, mga minamahal. Makikita mo, ganun pala. It's a modern day of human sacrifice. If you are familiar with the Moloch, amen? Moloch God, mga minamahal, na dito, mga minamahal, ay in the ancient time, nilalagay nila yung baby doon na buhay at may apoy sa ilalim. Magi-scream yung baby. Doon nila sinasacrifice. But now, this is the modern time sacrifice of Moloch. Kaya, nakalaman natin, mga minamahal, talagang grabe na ang ating, ang panahon ngayon. Amen? The days are evil. Amen? In the last days, men shall be lovers of their own selves. Ang mga homosexual, mga minamahal, ang mga ABC, DEF, LGBT community, mga minamahal, pag siniran mo ng word of God, don't judge me, ang sasabihin nila. Don't hate me. You should preach love. Amen? You should don't preach hate, love. That means, i-embrace mo sila. Hindi mo sila i-open, hindi mo i-rebuke. Ang sabi ni Paul kay Timothy, reproof, rebuke. Amen? Exhort. Because the time will come, they will not hear sound doctrine. They will listen to their itching ears. They will promote their own teachers. Kaya makikita mo, mga minamahal, pagbaba sa pulpit, lalaki, kumikending. Preacher, mga minamahal, o pastor, mga minamahal, kumikending. Magulat ka. Inaalaw nila sa ibang mga gawain yan, mga minamahal. Ito po ay nakakalungkot. Amen. Revelation 21, verse 1 to 2. And then talong po sa 7, ang sabi dito, He that overcometh shall inherit all things. Ibig sabihin, mga minamahal, there is a battle that is going on. Hindi just like what they say, a walk in the park, ang pagiging Kristiyano. No, the enemy is attacking. Kaya nga, mahal na Panginoon always say, sinasabi niya sa mga apostoles, watch and pray that ye enter not into temptation. Amen? Because the devil knows how to tempt us. He has three goals or three main things that he knows that our weaknesses. In the book of Revelation 1, verse 1 to 2, and I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Ito po, after po na mga minamahal na magunaw na ang buong mundo. And I, John, saw the holy city, the new Jerusalem, come down from heaven, coming down from heaven, from God, out of heaven, prepared as a bride, adorned for her husband. Verse 7, ito na mga minamahal, he that overcometh. Amen. And in verse 7, he that overcometh, siya na magtatagumpay. Akala ko pag Kristiyano ka, wala nang battle. Bakit may overcome pa? Bakit susunod pa ba ako? Di ba? For grace you are saved. It is a gift. Pag binigyan ka ng gift, regalo, hindi nababawiin ng mahal na Panginoon yun. Yun yung doktrina ng once you are saved, saved forever. At marami ang nalilinlang mga minamahal na mga mangaral na to. Tuwan-tuwa si Satanas. Kahit di ako sumunod. Kahit gawin ko yung lust of the flesh, save ka na, save forever. Mali, mga minamahal. Amen. Kaya nga pagdating ng panahon, sabi, mahal na Panginoon, many will come to me, Lord. Amen. We prophesy, have we come to church? And sabi ng mahal na Panginoon, you do it, iniquity. Amen. Get out of me, mga minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, stay away. Ang sabi, they will knock. Amen. Lord, open unto us. Kaya, mga minamahal, it is a fearful thing to fall, mga minamahal. Amen. From God's hand, mga minamahal. Amen. Sasalo sa atin ay ang demonyo. So, be wise and be careful. And sabi dito, he that overcometh. So, you have to overcome. What is the thing I have to overcome? Your laziness in prayer, in praising. You have to overcome the things that in the cell phone. Amen? Yung mga movies dyan, amen? Karamihan dyan sa mga movies, telenovela, imbis na nagpupuri ka, nagbabasa ka ng Biblia, nadadali ka na ng kaaway, dideceive ka na sa mga games, sa mga kabataan. Amen? We are in the last days, mga minamahal. Buti pa noong mga 1980s, 70s, walang masyadong game. Amen? Walang internet. The battle is not much harder than now. Amen? Pumunta ka sa
Sa mga movie, you have to go to cinema, mga minamahal. Pagka manonood ng mga, excuse me po, mga bagay na ito, yung pornographic, mga minamahal, pornos, pupunta ka pa sa store. But now, it's just a click away. And there is no restriction. This is the danger that we have to remind young people and even the elderly, mga minamahal, Kristiyano, amen, nadidisib ng kaaway. Hindi natin alam, mga minamahal, kung ano ginagawa ng bawat isa sa atin in our private time. Amen. But God sees us. And when the trumpet of God sound, you will say, bakit ako naiwan? And then you search your heart. I remember a testimony, merong nililihan sa ating mahal na kapatiran, hindi gumaling-gumaling. Pinapakonfess ng mga preacher, bakit hindi ka gumagaling? Baka may kasalanan ka ginagawa, wala naman daw. At to make the long story short, kinuha siya ng mahal na Panginoon. When he passed away, and then they cleaned his room, mga minamahal, pagtingin nung sa room niya, mga minamahal, alam niyo ang nakita, mga magazine na mga pornography. So meron siyang tinatago. He is hiding a sin. And no one can see because he locked his room. No one will know. Even his family member, but God sees. Amen. At ito nakakatakot. Pagka matay niya, siyempre, he will go straight to hell. Imagine that, mga minamahal. Hallelujah. Sa sandaling kaligayahan, amen, na mararamdaman mo, but for eternity, you will be there in suffering. Bakit ko nagawa yun? Kaya ang pagsisisi, mga minamahal, ay laging nasa huli sa mga stubborn. But for those who are, faithful to God, repentance is always at first. Oh, I have to humble myself. Can you say amen? Praise the Lord. Amen. The next verse that we are going to read, mga minamahal, hallelujah, is the next one, I think, from the book of Colossians. Colossians chapter 3, verse 2 to 10. Amen. So let us read this one. Set your affection on things above, not on things on the earth. Verse 3, we'll make it quick. For ye are dead, patay na raw tayo, and your life is hid with Christ in God. Patay na. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Verse 5, mortify therefore your members which are upon the earth. What is mortify means? Patayin ninyo yung sangkap ng katawan na nasa inyo. Ito pong flesh natin. Are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil, concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Verse 6, for which things sakes the wrath of God cometh on the children of disobedience. Dumarating daw yung galit ng Diyos sa mga anak na mapagsaway. And pakihanda po sa Tagalog, in the which ye also walked some in time when ye lived in them. Verse 8, but now ye also put up all this anger, malice, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Mga filthy communication, wala na raw. Lie not one to another, seeing that ye have put up the old man with his deeds. And verse 10, and have put on the new man, which is renewed in the knowledge after the image of him that created him. Sa Tagalog po, ating mababasa. Praise the Lord, kindly. Kolosas, mga taga-Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 2, 1 hanggang 10. Kung kayo nga'y muling binuhay. Dos po. Okay. 2:10. 2, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Versikulo 3, sapagkat kayo'y nakamatay na, at ang inyong buhay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. 4, pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. 5, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa at kasakiman na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyoson. 6, na dahil sa mga bagay na yan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. 7, na inyo ring nilakaran ng una nang kayo'y nakabubuhay pa sa mga bagay na ito. 8, na dapat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapuotan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula
sa inyong bibig. 9, huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ang kanyang mga gawa. 10, at kayo magbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kanya. Amen. Amen. Can you say amen? Ay mga bihis ng bagong pagkatao. Yung dati raw nating nilakaran, sabi nung nating nabasa, amen, ay hindi na dapat nating balikan. Amen? Hindi na natin dapat balikan. Ito po yung binasa natin na ito yung lush of the flesh. Kaya nga, amen, ang mga sangkap ng iyong katawan, na ating katawan, na ito po, mga minamahal, ay dapat mamatay na. Ito po yung lush of the flesh. And Galatians 5:17-24, lagi po nating nababasa ito. We're talking about ng kahinaan ng ating laman. Amen. Book of Galatians 17. For the flesh lusteth against spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that you would. If you're filled with the spirit, ibig sabihin, hindi mo magagawa yung bagay ng gawa ng laman. But if you filled with the flesh, wala na yung Holy Spirit because you grieve, then you can do it. Kaya nga, mga minamahal, ang Kristiyano, kapag gumagawa na ng mga bagay na hindi kaya kalugod-lugod, wala na yung power ng Holy Spirit. Because He said, you cannot do the things that you would. Amen? You cannot do the things that you would. Don't change po, mga minamahal. Still, while explaining. When we start, 17 po muna and then 18 yeah. But if you lead of the Spirit, ye are not under the law. If you lead the Spirit. Verse 19, now the works of the flesh are manifest, which are these. Okay. Remember that, the work of the flesh. Ano raw yung work ng flesh, which are these? Kapag wala na yung Holy Spirit sa'yo, o doon sa mga unbeliever, wala ang Holy Spirit, this can happen also to the Christian, mga minamahal na backslider. Merong dumadalo, ang atawag po dito, backslider in the heart. Amen? Na makita mo mga minamahal, amen, na dumadalo pa rin, but they are struggling sa kanilang buhay, and they're doing this, and the enemy is so happy, mga minamahal, because they know, mga minamahal, alam ng demonyo kung kanino yung sa kanya. I testified again, mga minamahal, yung na demon-possessed na pinatoto ng beloved ordained preacher. Ang sabi ng demon-possessed, wag mong turuan yan, akin yan. Kasi sabi, ikaw po, kayo po, wag na po kayong maninigarilyo. Wag mong turuan yan, sa akin yan. O dapat yung pamumuhay ninyo, pananamit nyo, sister, wag ka na mag-short, lagi nag-short ka pala, hindi ka lugod-lugod. Wag mong turuan yan, akin yan. Imagine, mga minamahal, mga bautismado yun. Amen? Kaya, totoo sabi ng mahal na Panginoon, not all that calls unto me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of God. But he that do the will, amen, of my Father, amen, of my Father which is in heaven. Kaya nga, mga minamahal, lahat tayo, even me, mga minamahal, kahit mangaral, kahit matagal ka na sa banal na gawain, mga minamahal, pwede kang maiwan. Amen? Kapag ka hindi ka watchful, amen? Hindi ka nanalangin, hindi ka sumusunod, amen? That means you are disregarding, amen, the commandments of the Lord. What is the manifestation of the work of the flesh? Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness. 4 po yan. Amen. Tapos, 5, idolatry. 6, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, sedition, heresies, envying, murder, drunkenness, rebelling, and such like of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. 23. Meekness, temperance, against such there is no law. And amen, praise the Lord. And they that are Christ have crucified the flesh with the affection and lust. Ibig sabihin daw po yung huling sinabi, yung mga nakay Kristo na raw, mga minamahal, yung ating lust of the flesh na yan, yung ang gusto ng demonyo, gusto ng katawan natin, yan ay patay na ipako na raw. Kaya nga, pag nabautismuhan ka, ibig sabihin ng baptism? Inilibing ka na. When you rise up from the water, you are a new creature. Paano yung mga bumabalik, mga minamahal, sa kasalanan? Sabi ng Biblia, amen, no more sacrifice. If you sin willfully, in the book of Hebrew, mga minamahal, 10:25, if you sin willfully,
there will be no more sacrifice for your sin. Ikaw na. Kasi binayaran na ng mahal na Panginoon eh. His blood. Yung ginawa nating kasalanan, babalikan mo pa, wala nang pambayad uli, mga minamahal. Wala na raw isa-sacrifice. Wala nang ipapako uli. Mga minamahal, we sin willfully. After we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for our sins. Amen. So we're talking about the lust of the flesh. Now, let's go to lust of the eyes. There were 2 verses I'd like to share you. Marami pong verses tungkol dito. Lust of the eyes. Amen. Ecclesiastes chapter 1, verse 8. Mga minamahal, ang lust of the eyes, walang contentment ito. Amen. Wala. Kaya nga kahit mayamang-mayaman na, naging milyonaryo, gusto naman maging bilyonaryo. Naging bilyonaryo, gusto naman trillionaire. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, share ko minsan, kapag halimbawa meron kang tahanan na sabi mo hindi maganda, pumunta ka lang sa street, makita mo yung mga homeless na at this time, at this moment, napakaginaw. Makita nyo, wala silang higaan, wala silang blanket. Amen. Kaya kung may extra kang blanket, may nakita akong mahal na kapatid, mga minamahal. Nakita niya walang blanket. Kinausap niya, meron akong extra blanket. Gusto niyo ba? Binalikan niya, dinala niya ng blanket. Amen. At yan mga minamahal, pag ginawa niyo yan, God sees that. It's recorded in heaven. Amen. If you're watching pornography, it's recorded in heaven too. Whatever we do here, it's recorded. Kaya nga, during the judgment time, judgment seats of Christ, okay, what's your name? Okay, let's review his life. Anong ginawa mo? What did you do? What did you do for the Lord? Christian ka. Meron ka bang naging bungang kaluluwa na dala mo sa mahal na Panginoon? Ano bang ginagawa mo after ng Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday? Dumalo ka. Pero yung Tuesday, Wednesday, ano ginawa mo? Thursday, what did you do? What did you do for the Lord? Did you go to the Bible study? Did you spend your time naman para sa mahal na Panginoon? What did you share? Meron ka bang naging bungang kaluluwa? Re-reviewin. Kaya nga mga minamahal. Ayan, basahin natin. Sa Tagalog, pakihanda. All things are full of labor. Marami, trabaho ng trabaho, di ba? Man cannot utter it. The eye is not satisfied with seeing. Dito natin makikita, walang satisfaction. Ang ganda na ng sasakyan. Umaandar. Naku, iti-trade in ko to. Kapitbahay ko, ang ganda nung sasakyan niya eh. CNW yata yung sasakyan niya. Gusto ko rin nun. Di ba? Walang satisfaction. The eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing. Ganoon tayo mga minamahal. Ngunit kung Kristiyano ka na, you have to have contentment. Amen? Kaya nga ang sabi ng Biblia, ano ang great gain? Anong pinakamatinding tubo? Sabi nga sa mayayaman, great gain. Paano ka magiging great gain? Ang sabi ng Biblia, ano sabi? Contentment. Amen? Contentment is great gain. Kaya pag meron kang contentment, ay nako, dumuwi na naman ako sa napakaganda kong bahay. Amen? Kung marumi, linisin mo lang, ayusin mo. Huwag ka na dream ng mansion. Karamihan doon sa mga nagdi-dream, mga minamahal, ang sabi nga, they will fierce to themselves with all this materialistic thing. Amen. Sa Tagalog, lahat ng mga bagay ay puspos ng pag-alapaap. Ibig sabihin, yung kanina, labor, trabaho. Hindi maisa-isay ng tao, ang mata ay hindi nasisiyahan ng pagtingin. Ibig sabihin, walang satisfaction, ni ang tainga man ay nasisiyahan sa pakikinig. You remember the song, I can't get no satisfaction. I think during the 70s. Walang satisfaction tayo. But when the Holy Spirit comes in our lives, mga minamahal, ay, sabi yung mga kapatiran na nagpapatuto, para akong lumulutang. Ang saya-saya ko. Para akong bagong panganak. Talagang bagong panganak ka. Wala akong dinadalang problema. Bakit? Paglubog ko sa tubig, amen, when I became born again, nangyari po sa akin yan, mga minamahal, pinagtatapon ko yung mga drugs ko, marijuana ko, hindi pa ako nabautismohan noon, Holy Spirit pa lang natanggap ko. Pagmumura ko, ang hili ko magmura noon, bakit? Binago talaga instantly. Pagpasok, mga minamahal, when you really repent, mga minamahal, umiyak ka, that's the time that God can enter into your life, into your heart. Can you say amen? Amen. So, yung binasa natin, lust of the eyes. Another verse, basahin po natin. Next verse,
Binabasa na po natin ng quick para hindi tayo maubusan ng aral. Yeah. But godliness with contentment, yung sinabi ko kanina, is great gain. Imagine, palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Kala ko ang great gain pagka nagkaroon ka ng business at kumita ka ng marami or nagtrabaho ka ng 7 days a week, kumita ka ng marami. Hindi pala yun ang great gain. Contentment is great gain. Amen? For we brought nothing into this world. Wala raw tayo. Nung pinanganak tayo, kahit 5, wala tayo kahit piso. Amen? We are naked, mga minamahal, baby. Walang dala. Ganon din pag tayo umalis. When we leave this earth. For we brought nothing into this world and it is certain we can carry nothing out. Naku, yung aking property. Meron ako mga documents. Marami akong mga property. Hindi ko ba madadala yon sa langit? Hindi. Ang sabi pa nga dito, having food, may pagkain ka sa table mo, raiment, may damit ka. Let us be therewith content. Verse 9. Hindi kompleto yung sinasabi ni Pablo na to kay Timothy. But they that will be rich, yan yung gustong nagmamadaling yumaman, fall into temptation and snare. What is a snare? It is a trap, right? Snare into many foolish and hurtful lust. Nagmamadaling yumaman, gusto yumaman, snare pala yun. Which drown men in destruction and perdition. Next one. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after they have erred from the faith and fears themselves. Ito yung mabigat, mga minamahal. You fears. Pag sinabing fears, kuha ka ng kutsilyo, pierce, tinusok ka, themselves true with many sorrows. Puro kalungkutan lang pala yan. Kaya magtataka ka, milyonaryo na yun, nag-commit pa ng suicide. Amen? Nasa kanila lang lahat, ang ganda ng bahay. Mabalitaan mo, nag-commit ng suicide. They fears themselves with many sorrows. 6:11, but thou, O man of God, plead these things and follow after righteousness. But you, child of God, amen, tayo yon. Amen, follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, and meekness. Can you say amen? Praise the Lord. Praise the Lord. Yun yung last of the eyes. Yung kanina, last of the flesh. Ngayon, papunta naman tayo sa pride of life. Amen? Hallelujah. First verse, mga minamahal. Proverbs chapter 6, 18-19. A heart that deviseth wicked, pakiready po sa Tagalog. A heart that deviseth wicked imagination, feet that be swift in running to mischief. Verse 19. A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. Praise the Lord. Sa Tagalog po, mga binama. Mga kawikaan ng kapitulo sa isang talata ay 18. I think Proverbs 16:18. Sorry po, I apologize. From the book, pause po muna tayo. Kindly. Praise the Lord. Sa English po, ayan. Sige, sa Tagalog na po. 18:19. Proverbs 16:18. Amen. Mga kawikaan ng kapitulo sa isang talata ay 18 hanggang 19. Puso na kumakatha ng mga masamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan. Sinungaling. Oh, it says. Are you reading chapter 16? Yes? No, hindi. Okay na lang po para madali. Proverbs 16:18. Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan. Ibig sabihin yung kapalaluan, pride. Amen? At mapagmataas na diwa ay sa pagkabuhal. Verse 19, maigi ang magkaroon ng mapagkumbabang loob. Mapagkumbabang loob na kasama ng dukha. Kahit daw dukha. Amen? Basta humble, kaysa bumahagi ng samsam na kasama ng palalo. Kaysa mayaman, amen, magandang career, pero yung pala ay full of pride, mga minamahal, hindi pala maganda. Basahin naman natin sa English, amen. Kindly po, sorry na mix up tayo. Hindi pala 6 yun, 16. Amen, sa English po, amen. From the book of Proverbs 16:18, pride goeth before destruction. So, yung
binasa natin kanina, lust of the flesh, lust of the eyes. Ngayon, we're talking about the pride of life. Amen? Pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. Babagsak. Verse 19, better it is to be of a humble spirit with the lowly than to divide the spoil with the proud. Amen? Next verse. Proverbs 11:2. Book of Proverbs, chapter 11, verse 2. Praise the Lord. Be patient lang tayo. Baka nalito na yung operator. Proverbs chapter 11 verse 2. Ayan. When pride cometh, ano sabi? Then cometh shame. Amen. Nakala natin kung minsan, galing-galing natin. Ako, mas magaling ako dyan. Mas mahusay ako dyan eh. Di ba? Pero ang darating pala sa iyo, shame, kahihiyan. But with the lowly is wisdom. Kalakpakan natin, mahal na Panginoon. Kaya ano ang pipiliin mo? Siyempre, yung lowly, yung mababa. Amen? Kaso mga minamahal, yung iba talaga, gusto nila, bida sila eh. Lahat sa mga sports, they want to be, kilalang kilala. Kaya mga minamahal, pagka nandito tayo, mga minamahal, itataas natin na mahal na Panginoon palagi. Amen? Ako, nakakapagsalita lang sa inyo, with God helps. Amen? I have to pray, I have to fast. If I don't pray, I don't fast, mga minamahal, sabi nga na mahal na Panginoon, you cannot do anything. Maganda utal-utal lang ako rito. Amen? The wisdom is coming from God. And this, I learned it, mga minamahal, sa ating parents in the Lord. Amen? Amen? Praise the Lord. So, i-meditate nyo yung verse na yan, Proverbs 11:2, yan. Pagka dumarating kapalaluan, ay dumarating ang kahihiyan. Amen? When pride cometh, amen, then shame cometh shame. Ngunit nasa mababa ang, nawawala. Ngunit, anong word yan? Ngunit nasa mababa ang karunungan. Amen. Okay, praise the Lord. So, kindly, nyo po yan, i-note nyo yung mga Bible verse na yan. Amen. This is our weapon against our pride. Proverbs 15, verse 33. I have only a few more minutes. Proverbs 15:33, the fear of the Lord is the instruction of wisdom. And before honor, gusto mo magkaroon ng honor? Gusto mong igalang ka? Amen? Gusto mong maging kagalang-galang ka? Honorable? You have to have humble spirit, humility. Can you say amen? Ate mahal na pastor, grabe ang pagiging humble. No, pinagbabato ng batuhin ng dumi. Batuhin ng, sabi ng mahal na pastor, ay mama, dumi, meron pang mga bote. Ang ginagawa, pinupuntahan yung mga nagbabato, binibigyan ng pagkain. Bumait tuloy. Amen? Praise the Lord. Ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan. At sa unahan ng karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba. Amen? When you are humble, mga minamahal, ay nako, kahit saan ka makarating. Amen? Pag pinanggit na yung pangalan mo, nako, nakaka-bless yung tao na yan. Amen? Meron kang identity of humility. Blessing. Kung proud ka, naku po. Di ba? All of us have different identity. Amen? When you read the history, mga minamahal, babasahin mo history ng isang presidente o isang mga politician. Pag nabanggit yung word na Hitler, naku po. Di ba? Ang tingin na talaga natin, napakasama. Millions ang pinatay. Amen? Pag binanggit na, mahal na Panginoon, our dearest Jesus. Amen? Can you say amen? Praise the Lord. Meron pa ba tayong verse? Proverbs 29:23. I think this is another one. A man's pride shall bring him low. Amen? A man's pride shall bring him low. Kaya mas maganda, low profile ka lang. Hindi mo na kailangan sabihin na ganito ako, ganito narating ko, nakapunta na ako, maganito, meron akong property. Alam mo, yung nakabili ko ng bahay doon. Amen? Hindi natin kung minsan alam na masyado na tayo nagiging mayabang. Kaya minsan nakausap natin pagtalikod. May kasamahan ako sa trabaho, nahirapan ako makipagkausap dito. Napakahangin. Di ba? Kasama, grabe, talo pa si Rod Navarro, 3D electric pan. Sabihin, napakahangin, tatangayin ka.
mga minamahal. Pero yung mga mapagkumbaba, mga minamahal, amen. Nabasa na ba natin yung English? Tama. Let me read po yung English. Let me finish po. Praise the Lord. A man's pride. I just want to ponder on the words. Slow down po muna tayo. I mean, a man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble spirit. Amen? Mapagkumbaba ka. Amen? Kaya kuminsan mga minamahal, may kasabihan, totoo yung kapag ka ang tubig ay maingay, mababaw. Amen? Pero kapag ka ang tubig ay tahimik, malalim. It's true, amen? We find that it's true. A man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in spirit. Kaya kung minsan, mayroong nga kasabihan, don't judge the book by its cover. Amen? Kung minsan, hinahangaan natin yung tao. Tapos yung tahimik, nako, dahil nga pinagsasabihan siya ng mga kung ano-ano, siya pa ang nagiging parang wrong. But when you deep in, mga minamahal, to the things, makita mo, yung palang tahimik na ito, mga minamahal, amen, siya pala yung dapat na nating tularan. Amen? A man's pride shall bring him low, but honor shall uphold in spirit. Praise the Lord! Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. You know, why I share to you, mga minamahal, ang mga Bible verse na to? We talk about lust of the flesh, di ba? Yung gusto ng laman, kahalayan, lahat, lust of the eyes, yung walang contentment, amen? Yun namang pride. Ito po, mga minamahal, alam ni Satanas nung araw pa. I'd like to share the last verse, mga minamahal. Ito na lang, wala po ito. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die, for God doth know that in the day ye eat. Ito sa Genesis, if you're going to just write it down, Genesis chapter 3, verse 4. Yung serpent said to the woman, Ye shall not surely die, for God shall know that in the day that ye eat thereof, your eyes shall be open, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Now, verse 6. I want you to take note on verse 6. Chapter 3, verse 6. And the woman saw that the tree was good for food. Good for food. So, lust of the flesh yun. And it was pleasant to the eyes. Lust of the eyes, pangalawa. And a tree to be desired to make one wise. Pride. Magiging wise ka. So, pride yun, no? Maging magaling siya. She took of the fruit and did eat. So, if you take note that, mga minamahal, si Satanas, alam yung weakness nating mga tao. If you are not so careful, mga minamahal, we will become the next victim of Satan. Kahit dumadalo ka, opo. Kahit praise the Lord ka, kahit bautismado ka, yes po. Si Judas, amen. He has the best preacher, evangelist, prophet, pastor, teacher, pero ikinantuwa pa rin niya. Because mga minamahal, hindi siya naging maingat. Tayo po'y umawit, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Glory to God. Let us sing unto the Lord. Hallelujah. Mga minamahal. For God is good in my life. Amen. He's good. Amen. He gave His life for us. Amen. And after that, He gave His Holy Spirit to guide us and to empower us to fight the enemy. Amen. So that we have contentment. Amen. So we can fight our flesh, our body. Amen. So we can be humble and not too prideful. God is good in my life. Let us sing in this song before we pray, mga minamahal. Hallelujah. Let every soul